Kamusta mga tol? Grabe, itong hidden gem na nakuha ng OKC mga tol, no? Nahinog talaga kagad, ang galing eh. Biglang lumabas ang laro this season. AJ Mitchell, abay tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game. Etong si AJ Mitchell mga tol, siya yung 38 overall pick ng New York Knicks sa 2024 NBA draft. Tapos sinrade kagad siya sa OKC para sa 48 overall pick tsaka pera. 6'4", 190 pounds at 23 years old na siya this season ha. Yung rookie season niya sa OKC mga tol, 36 games lang siya naglaro. 17 minutes per game lang nilaro niya eh, no? 6.5 points per game lang. Pero this season mga tol, nabigyan talaga ng pagkakataon to kasi injured pa si B1 Jalen Williams, diba? Kaya eto ngayon, naging 28 minutes per game na siya sa 12 laro. Tapos nag-a-average siya ngayon, taas eh. 17.2 points, 3.9 rebounds, 3.9 assists, 1.8 steals, 0.3 blocks, 46.2% sa field goals at 36.4% sa 3 points. Nice naman. Tapos ang taas ito, 91.7% sa free throw. Hay, ang galing eh. Biglang tumaas talaga yung mga average niya eh, no? Sa 12 laro this season mga tol, 11 times na siya nag-double digits sa puntos ha. At isang beses pa nga nakakuha siya ng double-double. 18 points at 10 assists laban sa Sacramento Kings. Tapos 26 points naman yung score niya laban sa Indiana Pacers ha. At 3 beses pa siya nakaabot ulit ng 20 points laban naman sa Wizards, sa Blazers, at sa Memphis Grizzlies. Pero hindi pa dyan natatapos mga tol eh. Nakakuha siya ng 4 na steals laban sa Clippers, 3 steals laban sa Kings, at 3 steals naman ulit laban sa Grizzlies. Lahat yan ginawa ng isang second round pick. Hayop eh, no? Naalala ko tuloy, unang-unang napanood ko to mga tol, noong unang-unang laro ng OKC this season ha, yung double overtime nila laban sa Houston Rockets. Ang ganda talaga ng laro nyo dun eh, no? Meron pa nga siya nung nagawang 4-point play sa dulong-dulo ng first half kung saan lamang yung Houston Rockets sa 10, tapos bigla tuloy bumaba sa 6 na lang ang lamang. At ayun, nanalo pa nga yung OKC sa double overtime. Napasabi kagad ako, sino ba tong Mitchell na to? Parang hindi ko to kilala last year. Ang galing ha. Napaka-solid kasi talaga ng contribution niya sa larong iyon at parang ilang beses ko pa nga siya nakita, siya yung naging pamatay sunog eh, bigla tumitira eh. Ay, like mo ha. Ayaw mo na naman mag-like. Talidili niya. Pepekto sa nakita dyan eh. Mag-like ka na! Tapos laban naman sa Sacramento Kings, kakaiba yung nakita ko dito eh. Akala ko kasi talaga, scorer lang tong batang to eh. Tapos yung biglang ginawa niya, 18 points, 5 rebounds, 10 assists, 3 steals, tsaka isang butata, at 2 turnovers lang. Nice naman. Tapos plus 26 pa siya sa plus minus. At gusto ko talaga yung nakita ko rito kasi umpisa pa lang, struggling talaga siya sa mga tira niya, hindi pumapasok eh. Kaya yun, nag-focus na lang muna siya sa mga pasa niya. Eto actually, tingin ko talaga mga tol, kaya na niya itong itira yung ganito eh, no? Pero nakita niya, ay, ang baba ni Parrot ha. Bakit nandito ka Parrot? Anong ginagawa mo? Ayun, kinikaw tuloy kagad niya, inatake ang close out, tuloy-tuloy, pasis na nga yan. Ang ganda rin kasi talaga ng galaw sa labas ng OKC. Tingnan nyo, oh, habang sumasalaksak, 3 players ng OKC na nasa labas, lahat talaga sila gumagalaw eh, oh. Ayan, nakapasa na nga siya, kick out sa corner, tinira na po, 3 assist na naman yan. At tapos, parang siya pa yung pumalit sa role ni B1 Jalen Williams mga tol ha, kasi kapag nakaupo si Makaya, dati diba, ang gumagawa, si B1 ang gumagawa. Siya yung driver ng OKC. Eto, si AJ Mitchell na nagiging driver ng OKC sa second quarter eh. Yan, stagger screen sa ibabaw oh. Tapos nakaroll si Frankenstein, nakita na naman niya kagad, nice pass naman, reverse. Sarap na sarap si Frankenstein sa mga pass nito eh, no? O kaya pa, hand off kay Mitchell, sabay nag-roll na naman. Libre si Frankenstein, nakita niya kagad, alley-oop, tak-tak. Ito pa si Frankenstein na naman to mga tol ha. Walang mapasahan, pero yan, nakita niya kagad, ay, libre na naman si Frankenstein ha. Pasa kagad niya oh, tirang tako, assist na naman yan. Suki-suki talaga eh, no? O yan pa isa, 2-man game na naman silang dalawa oh. Akala ng depensa, didiretso na niya, biglang binagsak kay Frankenstein, ang ganda ng pasa, libre yan, dak-dak. Sa 10 assist niya mga tol ha, isa lang doon yung pinasa niya kay Makahiya. Aba, big deal yung ganun ha. O kaya, tinan mo, pinasa niya, sumalaksak si Makahiya, ginamit yung favorite na tulak niya, lakas talsik eh, pabanda yan. Kasi nga, karamihan ng assist niya, puro kay Frankenstein eh. Tapos yung 2 assist pa niya, sa fast break naman nangyari. Ayan, binaba niya sa gitna, oh. Nakita niya, binigyan ng screen yung nasa corner. Ayan, pinasa na nga niya, G.I. Joe, potre, assist na naman yan. Oh, ito pa nga, ang ganda nga ng pagkakastil niya dito. Tinan mo, hinaklot talaga niya yung bola, inagaw talaga eh. Takbo, tol, takbo. Yan, tama eh, oh. Sa fast break, sa gitna mo dadali ng bola. 3-on-2 fast break yan, no? Nice pass kay Caro, go, tak-tak. At tapos ang dami niyang ginawa sa laksak dito mga tol ha. Nakakasalaksak naman talaga siya, pero yung pag-finish na doon nagkakaproblema eh, doon sumasablay eh. Wala, sinabayan na nga, wala na nga. Nakatingin ko naman, may improve pa naman talaga niya yung ganyan. Kailangan niya lang dagdagan yung mga ginagawa niya yung pag-finish. Karamihan kasi nakita ko puro left talaga yung ginagawa niya eh. Tulad ng itong gantong tira niya, tingnan mo, ayan no, made in talaga yung galaw niya, malakas diba? Pero parang borderline, parang nakikita ko parang galaw ni Westbrook, walang preno eh. Kaya tungkab na nga.
5 beses siya nakashoot sa larong ito, 3 doon galing sa mga layup. Mabilis din naman kasi talaga mga tol. Tingnan mo ito oh. Para sa Aaron Foxboy na sumasalaksak yung nakikita ko rito. Ang ganda eh. O ito ba, hand up sa kanya to. Sabay salaksak. Ang ganda ng laterals eh oh. Ang ginawa niya, biglang change of pace yung ginawa niya. Ayan, lumi-up. Naawa pa nga. Pero nakabawi naman siya sa fourth quarter mga tol ha. 2 3 points yung binitawan niya sa fourth quarter. Ayan, nagswitch yung depensa oh. Tinira na kagad niya. Kapag not for 3, bang! Kapag kalimutan talaga tapos tumira ng 3 points, akala mo talaga palagi para si Kabagot palagi tumitira eh no. O pasta kapag not for 3, bang! Tapos laban naman sa Grizzlies. First time siya dito mga tol ha. At nag-deliver na naman siya ha. 21.6 rebounds, 4 assists, 3 steals, 0 turnovers. Tapos 8 out of 15 pa sa field goals at 2 out of 3 sa 3 points. Nice naman, napaka-solid eh. At ganoon na naman yung nangyari, no? Parang siya talaga yung pumalit sa role ni B1. Tinulak si Palitong Chet, bagsak tuloy si KFC, oh. Nalibre tuloy siya, jumamper, patay ka dyan. Pag eto, mga tol, naging consistent na combo guard to na parang si B1, nakaw, malayo talaga mararating ito eh, no? 2-man game na naman silang uling dalawa ni Paclestein. Tinira na, portrait, kumalog yan, pero naawa pa nga. Solid talaga yung shot selection nito, mga tol, ha? Kahit kapag tinignan nyo yung shot chart niya, 3 3 points yung tinira niya, tapos lahat talaga, sa loob na talaga lahat eh. O yan, yung paborito niya, yung mga layups, diba? Yan, nakashoot na nga. Parang minsan talaga mga tol, tingin ko talaga sa masalaksak niya rito, yung parang kay Aaron Foxboy, ang bilis talaga eh. Hindi ko inahype to mga tol, mabilis talaga. Tingnan mo, ayan no, okay diba? Tsaka talaga may kumpiyansa mga tol. Pangalawa na tong ganito eh oh. Nag-under the screen ang depensa rito. So kapag ganyan, pwede mo na itira yan, diba? Tira na nga niya kapag not for 3, bang! Ang sipag pa dumipensa nito mga tol. 2 beses ko nakita nangyari yung ganito oh. Dumipensa siya sa pass break tapos tako pa nga niya yung rebound. Tapos itinakbo na niya, parang larong intercolor lang. Sige, buyahin mo na tol, kaya mo na yan. Biglang kumambyo, nice naman, pumeke. Ayan, tirang takot, patay ka dyan, nice! Tapos marunong pa bumasa ng depensa mga tol. Eh tingnan nyo ha, ipapost ko to ha. Galing siya sa ibabaw, diba? Lumipat siya sa wing. Pero hindi siya tumigil ng takbo rito eh oh. Nakita niya may dadaanan, ayan no. Diniretso na nga niya ng cut. Napasahan na nga siya ng Karagot. Ang ganda no, nice tol. Ayun, 8 out of 15 siya sa field goals, 53%, maayos siya na. Solid kasi talaga na shot selection eh. Halos walang tinira to na wala sa hulog eh. Tapos laban naman sa Warriors. First save na naman siya rito mga tol ha. 17 points, 3 rebounds, 2 assists, 1 steal, 1 block, 6 out of 13 sa field goals at 2 out of 4 naman sa 3 points. Ayos na naman. Again, nakita ko na naman yung paborito niya layup mga tol eh. Para sa Westbrook na naman, walang preno talaga pag sumasalaksak eh no. Eh buto na lang naawa pa nga. Pero yung napakita naman niya dito mga tol, yung dribbling skills niya okay din talaga eh. Kaya tinan niya, lumusot sa gitna, ang ganda oh. Nakabuel pa nga siya, lumea, paos, pasitan. Pero parang goaltending naman. Kaya pati ka pumito. Ito pa isa, isolation siya rito. Yung ginawa niya rito mga tol, parang style ni Papaluca naman. Aabante, tapos aatras, tapos biglang aabante ulit. Ganon, diba? Sumabit na nga yung depensa. Nakarinig lang ng pito, ang utak, binato na lang kagad. Naawa pa nga basket, may kasama pang foul. Eto, nagustuhan ko rin. Paano ba naman ang tumatao sa kanya si Chicken Curry ha. Tapos ang ginawa niya, yung parang style ni Chicken Curry. Tingnan mo oh, kapag hindi na pasahan sa handoff, anong gagawin ni Chicken Curry? Didiretso bigla ng kachot, tuloy-tuloy, walang tigil, diba? Ganun yung ginawa niya eh oh. Dire-diretso yan, nice pass, layup yarn. Tapos dito naman, sinabayan na naman niya ng lipat ng pwesto yung mga salaksak ha. Nabasahan na nga tuloy siya. Ayan, kapag not for 3, bang! Ayun, 6 out of 13 nga yung tinira niya sa field goals dito. Hindi naman sama yung ganyan eh. Kaysa doon sa isa, 4 out of 13 yung tinira eh. At okay pa rin naman talaga yung shot selection niya rito. Wala talagang pwersadong tira na nakita ko eh. Puro sa loob tsaka 3 points lang tinitira niya. So yun mga tol no, tingin ko talaga hidden gem talaga ito si AJ Mitchell eh. Kasi ang dami talaga niyang pwedeng gawin eh. Pwede siyang scoring na combo guard, pwede siyang mag point guard kasi marunong talaga siya mamasa, diba? Naka-10 assist pa nga siya eh. Tapos pwede rin siyang gawing main scorer kapag wala si Makahiya sa loob, parang yung kay B1. Parang kaya talaga niyang gampanan yung role na ginagawa ni B1 last year eh no, bilang second primary scorer ng OKC sa opensa. Tapos pwede pa siyang corner guy kasi maganda rin shooting niya sa 3 points, diba? Masipag pa ito dumipensa, 1.8 steals per game pa nga siya rito eh. At sobrang galing pa niya sa free throw, 91.7%, napakataas, hayop eh. Pati yung shot selection niya, nagustuhan ko rin talaga kasi bihira talaga yung mga budget niya mga tol ha. Yun nga lang, minsan lang talaga nasa sobrahan sa layup eh. Pero for sure, may improve pa talaga niya. Pangalawang taon pa lang naman niya sa NBA eh. Actually, hindi ko kilala to last year mga tol kasi sandali lang siya ginagamit, lalo nung playoffs ha. Pero this year, unang-unang laro pa lang laban sa Rockets, pasabi kagad ako, sino ba tong hayop na to? Itong AJ Mitchell. Parang ang galing nito ah. Hindi ko kilala to ah. So siguro kapag nagtagal pa ang injury ni B1 mga tol, ang nagtuloy-tuloy pa yung magandang laro nito at saka mahabang play-in time niya, asahan niya mga tol, posible siguro maging candidate talaga to sa most improved player of the year. At posible mas maging malaki may tulong nito sa OKC pagdating ng playoffs this season. O ano pang himagas malagay mga hitar ng OKC?